Mainit na issue ngayon ng Pogo. Alam naman natin kung sinong promotor niyan. Sino ba? Kaninong administrasyon ba nagsimula ang mga Pogo na yan? Kaninong administrasyon nagsimula at mabilis na lumaganap ang Pogo? Sinong promotor niyan? Ngayon na nai-expose na ang kasamaang dala ng Pogo na yan. Anong ginagawa ngayon ni Digong na Duterte? Sa isang interview sa kanya sa Tacloban, kasi pumunta siya ng Tacloban, in-interview siya doon. Pinagtanggol ni Duterte ang Pogo. Sabi ni Duterte, kailangan kasi ng Pilipinas ng pera eh. Malaki daw ang perang nakukuha dyan sa Pogo. Malaking buwis ang kinikita dyan ng gobyerno sa Pogo at kailangan natin ang pera. Kaya kung ang mga Pogo na yan, ang purpose daw niyan kaya pinayagan niya nung panahon niya ay dahil kailangan nga ng bansa ng pera. Para kay Digong, walang masama sa Pogo. Kaya pinapasok niya ito. Panahon ni Pinoy, wala pa naman yung mga Pogo na yan eh. Kasi maski nung pumayag ako dahil kailangan natin ng pera. Marami tayong mga sunugan, hingin ng tulong, makakatulong. Malaki o mano ang nakukuhang revenue o kita ng Pilipinas mula sa buwis ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Sa isang press conference sa Tacloban City kahapon, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malaki ang naitulong nito sa gobyerno. Noong 2021, pinirmahan ni former President Duterte ang Republic Act 11590 para patawan ng mas malaking tax ang POGO at ma-regulate ang illegal gambling operations sa bansa. Ang buwis na nakokolekta mula sa POGO ay inilaan sa Universal Healthcare Act, health facilities at budget para sa programa ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ang dahilan daw kaya pinirmahan niya yung POGO na yan, ginawang legal yan, yung POGO, dahil nga malaki daw ang perang kinikita dyan ng bayan. Bakit? Gaano ba kalaki ang kinikitang buwis? Batay sa ulat ng Department of Finance, 8.8 billion pesos ang nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue sa POGO noong 2022. Noong 2022 daw, kumita ang gobyerno ng 8 billion, buwis galing sa POGO, 8 billion daw. Ito ang sunod kong tanong. Malaki ba ang 8 billion? Sa tindi ng pinsala at kasamaang dala ng POGO, yung bang 8 billion na yon na kinita sa buwis ng POGO ay ano? Sige nga. Ay, yung 8 million na yan, maliit pa yan dun sa kinita, dun sa Farmally. Ito. Ikaw, Duterte, Digong, nung presidente ka, ilan ang confidential at intelligence funds mo? 4.5 billion. So, ibig sabihin, tinanggap nyo yung Pogo na yan na grabe ang pinsala sa bayan. 8 billion lang yung kinita dyan ng gobyerno. Samantalang ikaw, yung confidential at intelligence funds mo, Digong, taon-taon, 4.5 billion pesos. So, ibig sabihin, kahit alisin mo yung Pogo na yan, alisin mo lang yung confidential at intelligence funds mo, Duterte, kaya na halos punuan yung buwis na galing dyan sa Pogo na yan. Di ba? Yung anak mong si Pulong, magkano ang budget sa First District ng Davao City ng congressman siya? Mula sa 3 taon ni Pulong na congressman nung panahon na ikaw ay presidente. 51 billion pesos! Tingnan nyo yan. Si Pulong lang yun distrito niya lang, 51 billion pesos. Yung Farmally, 12 billion pesos. Yung transfer ng DOH papunta ng PSDBM, ginawa ni Duque nung panahon ng COVID, 47 billion pesos. Pinahahalagahan nyo yung kinikita dyan sa Pogo na 8 billion pesos, pero yung ninanakaw ninyo, yun ang malinaw doon. Yun ang sagot doon sa issue na yun. Mas mataas kumpara sa 3.91 billion pesos tax earning noong 2021. Itong pinagmamalaki nila, 2021 daw ang kinita sa Pogo, 3.91 billion. Pero noong 2022, 8 billion. Batay sa ulat ng Department of Finance, 8.8 billion pesos ang nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue sa POGO noong 2022. 8.8 billion. Noong 2022. Pinahahalagahan ni Duterte yung 8.8 billion. Kaya daw pinapasok niya ang POGO kasi kailangan natin ng pera. Ngayon, magkano ang kanyang confidential funds? 4.5 billion. Magkano ang budget ni Pulong, yung kanyang anak, sa loob ng 3 taon? 51 billion. Doon sa distrito lang ni Pulong. Ganyan karami ang pera ng bayan.
So ang kailangan lang naman talagang gawin sa bansa natin, alisin ang pogo, alisin ang korupsyon. Maraming pera pa rin ang bayan. Hindi pogo ang solusyon. Diba? Yan yun. 8.8 million. Malaki na ba yung 8.8 million? Oh, actually, ang kailangan lang ninyong gawin ng mga politiko, alisin nyo yung mga confidential at intelligence funds nyo. Diba? Imagine nyo yan. 8.8 billion daw ang kinita noong 2022. Pinagmamalaki na yan. Ay ang nawawala sa korupsyon, sobra-sobra pa dyan. Hindi totoong walang pera ang bayan. Yung sinasabi ni Digong na kailangan daw kasi natin ng pera kaya pinapasok niya ang pogo. Ilan yung kinita noong 2022? 8.8 billion. Noong 2021, 3. Kung ilang billion something daw yun. Tignan nyo yan. 8.8 billion lang, nalalakihan na kayo? Ha? Galing sa buwis ng pogo? Ano yan eh? Balikan natin. Mas mataas kumpara sa 3.91 billion pesos tax earning noong 2021. 3.91 billion noong 2021. Tapos ang daming pinsala sa bayan. Ang totoong nanginginabang ng malaki sa pogo, silang mga politiko. Halimbawa, doon sa Cavite, sino ang kumita ng malaki doon dahil sa pogo? Mga Rimulya. Yung lupa nila, yung isla ng Island Cove, na halos wala, hindi develop. Na-acquire nila siguro yon. Iwan natin kung libre lang yon o bayad lang sa kanyang ama na pagkabugado o baka nabili nila napakamura. Nang nagpumasok yung pogo doon sa Cavite, magkano ang bili sa ano nun? 10 billion pesos yata ang bili sa Rimulya nun. Naging Island Cove ngayon. Isa sa pinakamalaking pogo hub. O yun ang mga kumita dyan. Sila Bilyar. Kasi yung mga real estate nila, inupahan ng mga pogo. Yung mga malalaking oligarko na may mga negosyo sa real estate, kumita yung kanilang mga real estate businesses dahil sa mga pogo na yan. Yan ang mga kumita dyan. Kumita yung Justice Secretary dahil pag yung mga officials ng DOJ, kasi pagpasok ng mga pogo, dadaan mga pinapalusot, walang mga visa, walang alien employment permit. Pagpasok dyan sa immigration, ang laking lagay na nakuha nila. Yung in-expose ni Risa Hontiveros na pastillas scam, yun. Yung mga mayors, yung mga governors, yan. Sila ang mga kumita dyan ng malaki. Pero kung ang bayan, magkano ba yung 3.9 billion noong 2021 na kinita sa buwis daw ng pogo? Magkano ba yung 8.9 billion o 8.8 billion noong 2022? Ang liit niyan. Sila talaga ang kumita ng malaki dyan. Itong mga trapong mga politiko. Kaya ayaw nilang paalisin na yan. Di ba? Ayan ang totoo. Ang bayan, ano dyan eh? Yung buwis na 3.9 billion noong 2021? Wala yan. Ang liit ng 3.91 billion sa mga ninakaw ng politiko. Alisin lang ang korupsyon sa gobyerno, sugpuin ang korupsyon, kahit walang pogo, mas maraming pera ang bayan.